Good morning, tara basa na tayo ng ating libro guys. Magandang balita, Biblia. 13 December 2024, nandito tayo sa Aklat ng Gawa, chapter 13. Pakisabayan ako ng basa para pare-pareho tayo dito matuto sa salita ng Diyos at sa history na rin ni Jesus. Pasensya na, nagmamadali lang. Ang pagkasugo kina Bernabe at Saulo, Gawa chapter 13 verse 1. Back to normal na ulit tayo guys. Nandito na ulit tayo sa kwarto natin. Okay, ang pagkasugo kina Bernabe at Saulo, Gawa chapter 13 verse 1. May mga propeta at mga guro sa iglesia sa Antioquia. Kabilang dito sina Bernabe, Simeon na tinatawag ding Itim, Lucio na taga Cirene, Manaen na kababata ni Herodes na pinuno ng Galilea, at Saulo. Verse 2, habang sila ay nag-aayuno at sumasamba sa Panginoon, sinabi sa kanila ng Espiritu Santo, ibukod ninyo sina Bernabe at Saulo, sila pinili ko para sa tanging gawaing inilaan ko sa kanila. Verse 3, pagkatapos nilang mag-ayuno at manalangin, ipinatong nila sa dalawa ang kanilang mga kamay at sila'y pinalakad na. Ang pangangaral ni Bernabe at Saulo. Verse 4, dahil sa isinago ng Espiritu Santo sina Bernabe at Saulo ay nagpunta sa Seleucia at buhat dooy sumakay sila sa isang barko papunta sa Cyprus. Verse 5, nang dumating sila sa Salamina, ipinahayag nila ang salita ng Diyos sa mga sinagoga ng mga Hudyo roon, katulong nila si Juan sa kanilang gawain. Verse 6, nilibot nila ang buong pulo hanggang sa Papos, natagpuan nila roon ang isang salamangkirong Hudyo na nagkukunwaring propeta, Bar-Jesus ang kanyang pangalan. Verse 7, kaibigan ito ni Gobernador Sergio Paulo, isang lalaking matalino. Ipinatawag ng gobernador sina Bernabe at Saulo sapagkat nais niyang marinig ang salita ng Diyos. Gawa chapter 13 verse 8, ngunit sinalungat sila ng salamangkirong si Elimas, ito ang pangalan ni Bar-Jesus sa wikang Grego, upang huwag sumampalataya ang gobernador. Verse 9, si Saulo na tinatawag ni Pablo ay puspos ng Espiritu Santo. Tinitigan niya si Elimas. Verse 10, at pinagsabihan, ikaw anak ka ng Diablo, kaaway ka ng lahat ng mabuti, puno ka ng pandaraya at kasamaan. Bakit ba lagi mong pinipilit ang katotohanan tungkol sa Panginoon? Verse 11, ngayon paparusahan ka niya, mabubulag ka sa loob ng kaunting panahon. Doon din naramdaman ni Elimas na parang tinakpan ng maitim na ulap ang kanyang mga mata at siya naghanap ng taong aakay sa kanya. Verse 12, sumampalataya ang gobernador nang makita ang nangyari at humanga ito sa mga katuruan tungkol sa Panginoon. Sa Antioquia sa Pisidia. Gawa chapter 13 verse 13, mula sa Paphos naglayag sina Pablo hanggang sa Perga sa Pamphylia. Humiwalay naman sa kanila si Juan at nagbalik sa Jerusalem. Verse 14, mula sa Perga nagpatuloy sila hanggang Antioquia sa Pisidia. Nang araw ng pamamahinga, pumasok sila sa sinagoga at naupo. Verse 15, matapos basahin ng ilang bahagi ng mga aklat ng kautusan at ng mga propeta, nagpasabi sa kanila ang mga tagapamahala ng sinagoga, mga kapatid, kung mayroon kayong ituturo sa mga tao, maaari kayong magsalita. Verse 16, kaya tumayo si Pablo at siniyasan silang tumahimik. Mga Israelita at kayong lahat ng may takot sa Diyos, makinig kayo. Verse 17, ang Diyos ng ating bansang Israel ang pumili sa ating mga ninuno. Sila'y ginawa niyang isang malaking bansa habang naninirahan pa sila sa lupain ng Ehipto, at sila'y inilabas niya doon sa pamamagitan ng kanyang dakilang kapangyarihan. Verse 18, sa loob ng 40 taon, sila ay pinagtiisan niya sa ilang. Verse 19, nilipol niya ang 7 bansa sa lupain ng Kanaan at ibinigay sa mga Israelita ang lupain ng mga Kananita. Verse 20, sa loob ng halos 450 taon.
Pagkatapos sila binigyan nila ng mga hukom hanggang sa panahon ng propetang si Samuel, verse 21, nang humingi sila ng hari, ibinigay sa kanila ng Diyos ang isang lalaking mula sa lipi ni Benjamin, si Saul na anak ni Cis. Naghari si Saul sa loob ng 40 taon. Verse 22, nawa ganito rin ang presidente BBM namin, aabot ng 40 taon na mamuno sa Pilipinas. Pray lang naman yan. How I wish na ganyan din ang aming presidente Bongbong Marcos. Umaabot ng 40 taon guys sa pamumuno. Ulitin ko lang yung Gawa, chapter 13, verse 21. Nang humingi sila ng hari, ibinigay sa kanila ng Diyos ang isang lalaking mula sa lipi ni Benjamin, si Saul na anak ni Cis. Naghari si Saul sa loob ng 40 taon. Verse 22. At nang siya alisin ng Diyos, si David naman ang pinili ng Diyos upang maghari sa kanila. Sinabi ng Diyos tungkol sa kanya, si David na anak ni Jesse ay isang lalaking mula sa aking puso. Siya ay handang sumunod sa lahat ng iniuutos ko. Gawa chapter 13 verse 23. Sa angka ng lalaking ito, nagmula si Jesus, ang tagapagligtas na ipinako ng Diyos sa Israel. Verse 24, na ipinangako. Okay, ulitin ko guys yung verse 23. Gawa chapter 13 verse 23. Sa angkan ng lalaking ito, nagmula si Jesus, ang tagapagligtas na ipinangako ng Diyos sa Israel. Verse 24, bago siya dumating, nangaral si Juan sa buong Israel na dapat niyang pagsisihan at talikuran ang kanilang mga kasalanan at magpabautismo. Verse 25, nang matapos na ni Juan ang kanyang gawain, sinabi niya sa mga tao, sino ba ako? Sa akala ninyo, hindi ako ang Kristo. Ngunit siya ay darating na kasunod ko at hindi ako karapat-dapat kahit magkalagman lamang ng kanyang sandalyas. Verse 26, mga kapatid, kung mula sa lahi ni Abraham at mga taong may takot sa Diyos, tayo ang pinadalhan ng balitang ito tungkol sa kaligtasan. Verse 27, nakilala ng mga taga-Jerusalem at ng kanilang mga pinuno na si Jesus ang tagapagligtas. Hindi rin nila naunawaan ang mga pahayag ng mga propeta na binabasa nila tuwing araw ng pamamahinga, ngunit sila na rin ang nagsakatuparan ng pahayag na iyon nang si Jesus ay hatulan nila ng kamatayan. Verse 28, kahit na wala silang sapat na dahilan upang siya ipapatay, hiniling pa rin nila kay Pilato na siya ay hatulan ng kamatayan. Verse 29, at nang matupad na nila ang lahat ng nasusulat tungkol sa kanya, siya ay ibinaba nila sa krus at inilibing. Verse 30, subalit siya ay muling binuhay ng Diyos. Verse 31, at sa loob ng maraming araw, siya ay nagpakita sa mga sumama sa kanya sa Jerusalem mula sa Galilea. Ngayon, sila ang mga saksi niya sa mga Israelita. Verse 32, ngayon ay dala namin sa inyo ang magandang balita na ang pangako ng Diyos sa ating mga ninuno. Verse 33, ay tinupad na sa atin ng kanilang mga anak nang muli niyang buhayin si Jesus. Ito ang nakasulat sa 2 awit. Ikaw ang aking anak, mula ngayon ako na ang iyong ama. Verse 34, tungkol naman sa kanyang muling pagkabuhay at di pagkabulok ng kanyang katawan ay sinabi ng Diyos, ipagkakaloob ko sa inyo ang mga banal at maasahang pagpapala gaya ng ipinangako ko kay David. Verse 35, at sinabi rin niya sa iba pang bahagi, hindi mo hayaang dumanas ng pagkabulok ang iyong banal. Verse 36, nang maisagawa na ni David ang kalooban ng Diyos, siya namatay at tinilibing sa piling ng kanyang mga ninuno at siya dumanas ng pagkabulok. Verse 37, subalit si Jesus ay muling binuhay ng Diyos at hindi dumanas ng pagkabulok. Verse 38, dapat ninyong malaman, mga kapatid, na sa pamamagitan ni Jesus ay ipinangaral sa inyo ang kapatawaran ng kasalanan. Verse 39, at ang lahat ng sumasampalataya sa Kanya ay pinapatawad na sa lahat ng pagkakasalang hindi na ipatawad sa inyo sa pamamagitan ng pagtupad ng kautusan ni Moises. Verse 40, kaya't mag-ingat kayo upang hindi mangyari sa inyo ang sinabi
ng mga propeta. Verse 41, tingnan ninyo kayo mga nangungutya sa Diyos, manggigilalas kayo at mapapahamak, sapagkat isasagawa ko sa inyong kapanahunan ang isang bagay na hindi ninyo paniniwalaan kahit na may magpaliwanag pa nito sa inyo. Gawa chapter 13 verse 42. Nang sina Pablo at Bernabe ay palabas na sa sinagoga, inanyayahan sila ng mga tao na magsalita muli tungkol sa mga bagay na ito sa susunod na araw ng pamamahinga. Verse 43, pagkatapos ng pulong, sumunod kina Pablo at Bernabe ang maraming Hudyo at mga debotong. Sorry guys. Okay, ulitin ko lang. Yung Gawa chapter 13 verse 43, pagkatapos ng pulong, sumunod kina Pablo at Bernabe ang maraming Hudyo at mga debotong Hintil na nahikayat mula sa relihiyosong Judaismo. Nagsalita sa kanila ang mga apostol at pinangaralan silang magpatuloy sa pamumuhay ng nararapat ayon sa kagandahang loob ng Diyos. Verse 44, ng sumunod na araw ng pamamahinga, halos lahat ng tao sa lungsod ay nagkatipon upang makinig sa salita ng Panginoon. Verse 45, inggit naman ang mga Hudyo nang makita nila ang napakaraming tao, kaya't nilait nila at sinalungat si Pablo. Verse 46, ngunit buong tapang na sinabi ni na Pablo at Bernabe, Sa inyo muna sana dapat ipahayag ang salita ng Diyos, ngunit dahil itinatakwil ninyo ito, hinahatulan ninyo ang inyong sarili na kayo hindi karapat-dapat sa buhay na walang hanggan, kaya't sa mga hintil na kami mangangaral. Verse 47, ganito ang iniutos sa amin ng Panginoon, inilagay kitang liwanag sa mga hintil upang maipangaral mo ang kaligtasan hanggang sa dulo ng daigdig. Gawa chapter 13 verse 48, nang marinig ng mga hintil ang mga salitang iyon, sila'y nagalak at nagpuri sa Panginoon. Dahil sa salita niya at sumampalataya ang lahat ng hinirang para sa kabuhay na walang hanggan. Gawa chapter 13 verse 49, kahit lumaganap sa buong lupain ang salita ng Panginoon. Verse 50, ngunit sinulsulan ng mga Hudyo ang mga pinuno ng lungsod na ang mga debotong babae at kilala sa lipunan, ipinausig nila sina Pablo at Bernabe at pinalaya sa lupaing iyon. Gawa chapter 13 verse 51, kaya't pinagpag ng dalawa ang alikabok sa kanilang mga paa bilang saksi laban sa mga taga-roon. At sila'y nagpunta sa Iconio. Gawa chapter 13 verse 52, ang mga alagad naman sa Antioquia ay napuspos ng kagalakan at ng Espiritu Santo. Bukas na itong chapter 14 guys. Bye everyone. God bless.